So, hindi siya nagbago. EA, EB pa rin ang nilalabas niya. So, hindi niya nadidetect yung ating sensor. So, ito, initial na findings natin, sira ang system. So, itong mga resistor na maliliit na ito, dito, simulado sa linya ng dito mula sa line ng ating sensor hanggang doon sa ating system is chinek na namin isa-isa yung mga resistor. So good naman. So okay, good day. Ayan. May i-share lang ako na video. Actually, common unit ito eh. So yung unit ngayon na lumabas na is yung unit. So, ayan, common lang siya. Yung 2 terminal. Yung 3 terminal kasi ngayon is phase out na yata siya. Yung board. So, mga ganito na lang yung available. And yung compressor pala nito, na ganito, magkaiba sila ng compressor doon sa 3 terminal. So, ang error pala nito ay, ayan o. Mapapansin nyo. EA, EB. Which is hindi niya nadidetect yung sensor. Kaya yung sensor na dumating dito sa akin, isa, dalawang putol, pangatlong putol. So, nag-focus talaga sila doon sa sensor. Okay? So, para hindi lang kayo malito sa ganito, yap ko lang ha. Ito kasi madaling makadetect ng error sa hindi katulad nung isa, yung 3 terminal, matagal lumabas ang error. So, yung iba, ang nangyayari, minsan, nagpo-focus sila dito. Pag hindi nila nakuha dito, dito sila nagpo-focus sa outdoor. So, ang nangyayari, minsan, kahit buo yung outdoor, ay lumalala yung sira. So, maraming issue na pumapasok sa amin na ganyan dito. So, katulad yan, putol-putol na yung sensor nito. So, ito, chinek ko na rin naman ito kanina. Sinundan ko na yung problema niya hanggang dito sa system. So, niresolder ko na rin. Wala tayong nakitang open or shorted resistor dito. Kaya ang i-option natin talaga dito is replacement na. So, i-share lang natin is paano ba natin ma-determine kung sa sensor or doon sa board. O, syempre, ang gagawin natin, i-check natin yung sensor. So, hindi naman natin kailangan sigurong putol-putulin na katulad nito. Ayan. So, nangyari, putol-putol na siya. So, gagawa na lang muna natin ng remedy itong mga sensor para hindi na madoble yung gastos. Okay, so yung mga sensor naman na ito, buo pa. Ayan. So, ang value lang naman ng sensor, katulad nito, usually 4.3, 4K. So, naglalaro lang doon ang value. So, depende sa temperature temperatura ng room na pinag-check upan nyo. So, katulad nyan. Yan. So, nasa 4.8 dahil malamig yung room natin. Okay. Itong isa, anong value nito? Yan. 4.8, 4.9. So, malamig ang room natin Kaya, teka, papainitan natin. Hawakan ko Ayan. So, unti-unti siyang bumababa. Okay. So, naka-aircon kami dito kaya yung value niya is mataas. Okay. So, idudugtong na lang siguro natin. So, itong sensor buo pa. Ang nangyari lang is nagputol-putol na. Okay, so yan, tinanggal ko na itong sensor, pero tingnan nyo yung error na inilalabas niya. Yan, EB, EA. Okay, so sa sensor talaga siya nanggagaling. Or sa sensor, kasi tinanggal ko ang sensor. Pero, ang issue, kahit ibalik natin yung sensor, so okay naman yung sensor, mamaya iti-tape ko na lang ito. So, lagyan na natin ng tape para hindi masyadong baka magdikit Samantalang titape pa natin. Pero iaayos ko yung pagkakatape nito mamaya.
Lagyan lang natin. Yan. Okay, so itong isa. Ayan, so isiningit ko lang to kasi may nagre-request ng video nito na hindi daw sila pa familiar doon sa error at saka doon kung anong problema, kung sa sensor ba or sa sensor sa indoor or sa outdoor. Ayan. So katulad nito, ang tinutukoy sa error code is sensor. Okay? Ayan, buhayin natin. So nakakabit na sensor niya. Yan. So hindi siya nagbago. EA, EB pa rin ang nilalabas niya. So hindi niya nadidetect yung ating sensor. So ito, initial na findings natin, sira ang system. So itong mga resistor na maliliit na ito dito, simula doon sa linya ng dito, mula sa line ng ating sensor hanggang doon sa ating system is chinek na namin isa-isa yung mga resistor. So good naman. So maaaring may mga nakaligtaan pa rin tayo, pero malamang nasa system ang problema. System or doon sa format or program natin. Ito, yung memory. So, hindi naman natin siya pwedeng bunutin. So, tatanggalin talaga. So, pagka mga ganitong problema, hindi naman to basta-basta talaga pwedeng gawin ng kailangan mga electronic technician talaga magtatanggal. So, kung mga dating, kung mga aircon tech na hindi gaano sanay maghinang, so, mahihirapan na sa ganito. So, ito naman, hindi naman natin kailangan talaga na i-repair. So, ang importante is alam natin kung saan ang galing. Okay, so yung error na yon dito nang gagaling sa indoor. EA, EB. Wala sa main PCB. Okay, so mamaya ipapakita natin to. So ito, ang gagawin natin, i-replace na lang natin. I-stack pa tayo niyan dito. Yun. May isa pa. Okay, so ito yung bagong board natin. So ikakabit ko lang muna para maipakita sa inyo. Tagalin ko lang sa saksak. Yan, blue. So para hindi kayo malito, isa-isahin nyo. So ako ganyan din minsan para hindi na lang ako nalilito or picturean nyo. Okay, so ginagawa ko, isang bunot, isang saksak. Yan. Okay. Black, blue, red. So, isa-isahin ko lang Black, blue, red, yellow. Yan. So, ginagawa ko. Ayan. Okay, so iniisa-isa ko siya para hindi ako nalilito. Pero, pinakamaganda niya, picturean nyo. Kasi madami yung wire, minsan malilito ka rin talaga kung saan nakakabit. Lalo na kung hindi ka familiar doon sa board na ginagawa mo. Okay? Ayan. So, isa na lang ito. Sa baba. Okay. O, ayan. Nakakabit na lahat. Tapos, ito. Ikat natin. Ayan. So, ito yung board. Hindi ko muna kinabit yung sensor. Tingnan nyo yung sensor putol-putol. Pero, tama naman yung, niya. Kaya lang, pinutol-putol niya yung sensor. So, talagang ang magiging duda mo is sa sensor. Kasi yun yung tinutukoy. So, katulad niya, paanda rin natin to. Nakatanggal pa yung mga sensor. Buhay natin. Yan. EB, EA. Okay, so yun pa rin dahil nakatanggal yung sensor natin. So ikakabit natin yung sensor na pinutol-putol.
dito. Dito. Okay, ayun. So, nag-off na siya. Yun. So, wala na yung error niya. Okay na siya. So, tingnan nyo siya kapag ito, take advance nyo na ha. So, yung room temp sensor, ang error niya kapag kasira, tingnan natin kung lalabas. EA. Yan. Okay. So, EA ha, room temp sensor. Okay, take advance nyo na to para alam nyo. So, yung symptoms kasi nito, ang naging problema niya is parehas niyang nadidetect yung tawag dito, yung sensor. So, ito, tinanggal ko naman yung anti-freeze or tube sensor. So, yan yung EB. Okay? Ayan. So, okay na tayo dito. Ayan. So, okay na siya. Tapos, dito para hindi lang kayo marambol or malito. Minsan kasi hindi nagdi-detect ng error to. Para makita niya kung may problema doon si outdoor or yung linya na communication. Pwede kayong bumunot ng sensor dito. Tingnan nyo kung anong ilalabas na error. Kung magdi-detect siya ng error. Yan o, ED. Naglabas siya ng ED. So, tinanggal ko lang yung sensor dito sa, ano to, yung ambient sensor yan. ED. Okay, so ibabalik natin ulit. O, yan. So, nawala na. ED. So, tatanggalin ko yung gitna. Kulay itim. Hirap bunutin kasi sensor nito eh. Okay. So, hindi pala itong anti-freeze. Tama. Ito pala isa. Yung kulay itim. Hirap kasi ito bunutin eh. Yun. Okay. Ito yung kulay black. EF. So, yung EF, ito yung kulay black. Kulay white. O yung nakakabit doon sa tawag dito sa malapit sa compressor. Ito yan. So, ang nadidetect niya is EF. Okay, so babalik natin ulit. Yung nakakabit sa condenser naman natatanggalin natin. Hindi mamatay. Dito natin patayin. So, take advance nyo na ha. Ayan. So, hindi ko rin kakat yung video. Bumabahin kasi yung aking cameraman eh. Yeah. Okay. Yun, nabunot. Mahirap bunutin kasi ito may tawag dito. Silicone. Tingnan natin kung ano ilalabas niya. EE. So, ang EE, ito yung sensor na nakakabit doon sa condenser. Okay? Tama ba? O, tama. Yan, ito yung kulay red. Tapos, pag binalik natin, so, hindi nyo na kailangan magputol-putol ng sensor pagka ganito. So, madali nyo naman makita. So, bunutin nyo na lang. Tapos, tingnan nyo kung madidetect nya. Pero, balik ka. Yan. So, medyo mahirap lang bunutin to. Tanggalin nyo na lang yung silicone. Okay.
Ayan. Tapos, kung para i-isolate nyo pala, para makita nyo kung nandito or nandito yung problema. Kasi marami ang ginagawa nila, kung hindi nila nakita dito yung problema. So, dito sila nagpo-focus sa kabila, sa main PCB. So, ang gawin nyo, tanggalin nyo na lang to. Yan, o. Tapos, saka nyo i-on. Yan. So, wala naman siya. Ilalabas niya is E1 error. Dapat. Kasi tinanggal natin yon. So, para lang makita nyo, kung katulad nung isa natin na, eto, yung pinagpalitan natin. So, naglalabas siya ng error. So, madali nyo nang ma-analyze kung ang problema na pinanggagalingan ba ay nanggagaling dito o nanggagaling dito. So, tanggalin nyo ito. Okay? Tapos, so yung inilabas na error niya kanina, yan. EAEB. Ayan. Okay. So, ang focus natin, nandito lang. Hindi kayo gagalaw dito. So, hindi nyo siya gagalawin muna. Malayo pa kayo doon sa katotohanan ng problema na nandito. So, dito lang ang focus natin. So, ito naman, ang naging issue is, ito nga, so hindi siya sa sensor, nanggaling na siya doon sa system. Ito. So, ito na-resolder ko na rin to kanina eh. So, hindi na siya nakuha sa resolder or pinaka-solution is papalitan and papalitan yung memory. So, wala naman din tayo ipapalit ng ganito and wala tayong mabibili. So, ang solution is palit para tapos na yung problema. So, madali lang. Hindi nyo na kailangang pahirapan pa yung sarili nyo. Hindi nyo kailangang magputol-putol ng sensor. Balik na lang ulit natin. Ayusin na lang yung pagkakakabit no. Okay. Yung pinabit ko isa. EA na lang siya. Yan o. So, hindi na siya nagbiblink. EA na lang. So, yung isang board, EA, EB, kahit na tinanggal o kinabit mo yung sensor, yun pa rin ang nadidetect niyang error. Yun. Kinabit ko na rin yung isa. Okay. So, yun. Wala na yung error niya. Okay na tayo. Ayan. So, gawin nyo lang kapag nalilito kayo ha, i-isolate nyo para hindi kayo malito. Tanggalin nyo ito and saka nyo i-focus kung pag nagtanggal ka ba ng sensor at nagbalik ka ng sensor is yung error is nagbabago o nawawala pag minalik mo. So, hindi mo kailangan pumunta doon sa isang board. So, nangyayari kasi minsan, madalas na pumupunta sa amin, nandito lang ang problem, nauwi sila dito, nakakalkal yung board, napapalata, napuputol-putol din yung sensor dito, pero nandito pala ang problema, or nandito pala ang problema, napupunta sila sa indoor. Okay? So, pinakamaganda, tanggalin nyo yan, magkahiwalay na siya. Ayan. So, wala siya na-detect na error dito. Ngayon, kung kapag nakakabit ito, dito, binalik natin. Tapos, no, ibinalik natin is subukan lang natin na tanggalin natin itong isa. Nakadetect siya ng error dito. Tanggalin ang sensor. Yan. Okay. So, kung nakadetect siya ng error dito, nakakabit yan, tapos nagtanggal ka ng sensor, yung error niya is nandun pa rin, wala naman dito kung nadidetect na error, so saka ka lang magpo-focus dito. Yan. Katulad yan, ED. Kung lumabas yung ED, so ang focus nyo nandito. So, para makita nyo kung yung ED ba ay nandito o dito nang galing, simple, tanggalin nyo to. O, diba? Tapos, saka nyo ulit i-saksak. Yan. So, yung ED ba, lumalabas pa. Diba, hindi na. Oh, wala na. Hindi na lumalabas yung ED. So, ibig sabihin, ang focus nyo nandito. Kasi wala na dito eh. Okay. So, ang error, nandito sa kabila.
Diba, ganun lang kasimple. I-isolate nyo lang para hindi na kayo malito. Okay, so isang tabi mo naman yan to. Dito ka ngayon magpo-focus kasi nakita mong error nandito. So, ayun. Okay. So, do sa ibang error, hindi naman katulad do sa sensor lang, like lumabas yung P1, P4, PO, usually nandito eh. So, yung iba dito pa rin nagpo-focus, nandito pa rin sa indoor. So, nandito pa rin yan. Tanggalin nyo ulit to. Kapag ka nag-detect niya is E1 error, na nakatanggal to, ibig sabihin, wala kayong problema dito. Nandito talaga yung problema niya. Ganun lang naman. So, kahit naman hindi nyo ma-repair, ang importante, alam nyo kung nandito o nandito yung problema or nasa sensor lang. Ayun. Okay, ayos na.